O sasayaw tayo lahat. Sasayaw tayo lahat sa banal na Espiritu. Amen. Last week, ating pinag-usapan ang praise and worship, di ba? So, ngayon natin pag-uusapan about praise and thanksgiving in prayer. Praise and thanksgiving in prayer. Open your Bible in Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 from verse 4 and following verses. Philippians chapter 4 from verse 4 following verses. And it says, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything in prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Meron ba kayo i-present na prayer request to God? Amen. Taas naman yung prayer request. Yung wala akong bigyan, dinala ko dyan prayer request, 200. O mayroong wala to, may mga asres. Sabi ngayon dito, ha? Sabi nito, mayroon dito, maraming wala. Mga asres. Sabi ito ng aking binasa, but in everything by prayer and petition. Yan, yung petition yung sinulat nyo dyan. With thanksgiving, present your request to God. Diyan po nanggaling ang prayer request. Present
your request to God. Kaya pag tinataas, pinipresent nyo sa Diyos. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it, remember this, put it into practice. Isa buhay daw. And the God of peace will be with you. Purihin ang mga salita ng Diyos. Purihin ang mga salita ng Diyos. Hallelujah! Harapin ang katabi. Harapin ang katabi. Sabihin mo ngayon, buti nandito ka. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos. Dinala ka niya rito. At papalain ka. Ano yung sagot? Lahat ang pinagpala, ipalagpak mo na ako. Unti-unti na kayong iniipisan ang trono mo. Sige na lang ang maiipisan. Magyayarihan ang ito. Hindi. At huwag kayong magsasawa. Alam mo naman nagsasawa, yun ang nawawala. Pero yung mga nagpapatuloy, tuloy-tuloy ang biyaya. Sabi ng aking kapatid kanina, di ba? Muntik na siyang tuksuin at nagastusin yung kanyang tithes. Pero tingnan nyo, no? Nasa Dubai yung kanyang anak, tapos na-touch ni Lord. Yung kanyang kailangan, ibinalik ni Lord, huwag lamang magasto ang para sa Panginoon. Bago magkaroon ng Diyos ng paraan, kung ikaw ay may pusong, may desire na makasunod sa kanyang kalooban. Kaya masarap po yung desire ng puso natin na makasunod sa kalooban niya. Hindi naman bigla yun eh. Mas masarap yung hinay-hinay, basta kanunay. Di ba? Kahit dahan-dahan, pero sure naman at the end. Hindi pa bigla-bigla. Yung po ang masarap. Slowly, but surely. Praise the Lord. Amen. Kapag ito mo yung salita ng Diyos, hindi naman bigla yun. No? It is your desire. And it is your choice. No? Kung ano yung pipiliin mo, what kind of life do you want? No? Anong gustong buhay ang gusto mo? Nasa sa iyo, it is your choice. Dahil ang Diyos naman po ay nakikinig lang sa atin. Kung paano tayo nag-pray, once we are praying, God is listening. And in the midst of your quietness, that's the time that God speaks. Ang Diyos na may nangungusap pagdating na kayo nanahimik. Kaya pag nanahimik ka, narinig mo ang tinig ng Diyos. Hindi yung puro salita. Baka mamaya ay puro salita, no? Para mananalangin, tuloy-tuloy, pagkatapos isang alam ka na anak, maghihilig na. Iniwan ang Diyos. Nakinis na. Hindi inintay yung tinig ng Panginoon. Kaya po ngayong hapon ito, ating topic is praise and thanksgiving in prayer. Pagpupuri, pagpapasalamat sa panalangin. Amen. Kayo ba, pananalangin, nagpapasalamat? Diba? Sabi nga doon sa sinusunod natin na paraan ng pananalangin is not only acts. Ano sabi ng iba kasi acts lang? No, that's not only acts, it is facts. Ano po? Facts. Ano ibig sabihin ng facts? Ano? Letter P is praise. Pagkatapos po, A is adoration. Pagkatapos po, C is contrition.
Ha? Pagkatapos po, it is thanksgiving. Pagkatapos po, S kung alangin, supplication. Kaya pinagpapala ang lahat na marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa kanal na marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, 1, 2, 3. Hindi pa kailangan kadalo sa ambel. Ano? Pag sinabi, 1, 2, 3 nakataas sa kamay, uupo na yun. Pag sinabi ni Brother Mike, start ka gano'n, pinataas ang kamay, sabi niya, 1, 2, 3, uupo na yun. At tato mo po, gagawin pa yun ng 3. Gagawin pa ng 3 bago mo po. May nagpatuto gano'n. Pagka gano'n niya, 3 beses siya nagkaganon. Na 3 linggo. Pagkakapag ng 3 linggo, gumaling yung kanyang almoranas. Pinagaling ng Diyos. That's the power of being obedient to God. Kapangyarihan ng pagsunod. Amen? Tayo po kasi dito sa lupa, ini-train Lord. Kaya, alam niyo, bawat sinusunod natin, yan tayo sinusubok ng Panginoon. Pag dito sa lupa tayo ng-train, mga kapatid, nasanay tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Darating po na pagdating sa langit, alam mo na ang lahat. Kaya tayo, tinutulungan dito sa lupa. Yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, yung pagsunod natin sa mga kautusan, sa mga batas, maging sa traffic light, na hindi yung kapag hindi pa, tumatakbo na. Parang ako nun. Sa unang buhay, tinatakbuhan ko yun. Pagkatakbo, nakatawid ako dito, sabi ko, nandun na iwan. Pero nasalita ko pa nun. Sipin mo mga kapatid, hindi nasanay. Pero mahalaga po sinasanay tayo ng Panginoon, pinipray tayo na yung dito ng Panginoon. Dahil kung yung maliliit na bagay, hindi natin masunod, gaano pa kaya yung malaki? Diba? Gaano pa kaya yung malaking mga kautusan? Kaya mahalaga po, yung kautusan dito sa lupa, aking natutupad. Pag sinabi bawal umihi doon, huwag ka iihi doon. Pag sinabi bawal magtapon ng basura, bawal yun. Pag sinabi no littering, huwag mag-littering. Akala nyo iba doon, no littering, akala bawal basura. It's a litter, yung mga basura bawal itapon. Diba? Karang yung pagsusulat, padalisan yun. Lubang lang sulat, padalisan yun. Yun ang mga pag-speaking ba yun? Speaking ba? Bawal yun, yung patuloy saan. So, lahat yun, tinitrain tayo ng Panginoon. Pag tayo nakasunod doon, matututo rin tayo sumunod sa kanyang kalooban. Halata sa amen yun. Praise and thanksgiving in prayer. So brothers and sisters, tandaan po natin that prayer embraces praising God. Prayer embraces praising God. Diba embrace? Yung inaakap. Ini-embrace. So, ang praising, mga kapatid, o ang prayer, ang panalangin, ay kailangan po yung magkasama. It is inseparable. Hindi pwede pag-iwalayin. Kaya sabi, prayer embraces praising God for who He is. Kung sino siyang Diyos natin tinatawagan, sa aming pananalangin, kasama lagi ang pagpupuri sa Kanya. Hindi pwede po na tayo nanalangin ay punong-puno ka ng uhok. Dahil sa problema,
Hindi naman yung nakakabot. Ano yung kagalakan sa puso? Doon yun. Ikaw ay talaga, andun yung joy in the bottom of your heart. Even though that you have so many problems, persecution, trials, and testing in your life, mayroong kagalakan ka sa puso. Nag-i-enjoy ka ng iyong life because God is with you. Amen. Nasa sa iyo ang Panginoon. Kaya lagi may kagalakan because Jesus is joy. Amen. Amen. If Jesus is love, also Jesus is joy. Amen. Amen. Siya yung kagalakan natin. Mga kapatid ni Kristo. So, kailangan po tayo ay lagi yung kasama. Pasalamat yun. Na tayo po ay ipapasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginawa and looking forward with joy to what He has promised to do in the future. Yung gagawin pa ng Diyos sa mga susunod pa mga panahon sa ating mga buhay. Amen. 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 So, ito ang sinasabi ng Biblia, ng ating binasa sa Scriptures, ina-exhort tayo ng Diyos ayon kay St. Paul. Sabi nito sa kanyang exhortation. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Bakit sinabi ito ni St. Paul na maganda kayo? Kasi po, mayroon po dalawang lingkod ng Diyos. At itong lingkod ng Diyos na ito, si Eudia, at si St. Ishi. Kailangan na silang magkasundo kasi lagi silang nag-aalitan. Para mag-asawang aso't pusa. Ang ugali ng mag-asawa parang ano'y aso't pusa. Hindi magkasundo. So sabi ng Panginoon, dito, ayon kay St. Paul na kayo pag-exhort sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, yes, and I ask you loyally, you fellow, help these women. Tulungan niyo ang dalawang ito. Tulungan niyo ito na mag-away. Help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Ang mga tapat na lingkod ng Diyos at mga tao nagkakasundo na nanalig kay Kristo, ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ano po yan? Lang po yung natin. Okay, so lahat ng tapat na naglilingkod sa Diyos, okay, nakasulat na. Kaya ang sabi niya dito, mga kapatid kay Kristo, magala kayo sa Panginoon, inuulit ko. So tayo mga naglilingkod sa Diyos, kapag tayo nagkakasundo, nagkakaisa, dapat lagi tayo'y nagagalak sa Panginoon sa lahat ano bang maganap sa ating buhay. Always rejoice in the Lord, always. Lagi magalak. Problematic ka ba? O ano man? Asthmatic? Wala natin? Magala ka pa rin. Purihin natin ang Diyos. Let your gentleness be evident to all. Let your gentleness be evident to all. Kasi nakikita po ang isang tunay at tapat na lingkod ng Diyos at tunay na Kristiyano sa pamagitan ng hindi nakikita mo magandang pag-uugal. Sabihin mo sa iyo kakali, maganda ba yung ugali mo? Ikaw na din mo sabihin mo, ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Ano sa sagot? Ano sa sagot? Hindi makasagot ano? Ano na kasi ang makasasalamin sa atin kung tayo po ay nagiging maayos yung ating kapwa. Kaya don't forget to listen kung ano po yung puna ng iyong kapwa. Pero mga tao kapag sinabihan, galit pa. Siya pa yung galit. Di ba? Kaya kung isa hindi nagmamature, hindi lumalago. Kasi ang gusto lang niya gawin ay kung ano yung gusto niya. Self-will. Kaya
here. Malapit nang bumalik si Lord. Sabi ko sa inyo kami, malapit nang bumalik si Lord. Magbago ka na. Amen. Amen po ba? And then, pagkasabi ko, kasi talagang ang Panginoon. Then sabi ng verse 6, do not be anxious about anything. Ayan. Huwag kayong mapapaligsa sa lahat ng mga pangangailangan niyo araw-araw. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Ayan. Prayers with thanksgiving. Sabi niya, present your request to God. Purihin natin ang Diyos. I-present nyo sa Diyos ang inyong prayer request. Kaya pa kayo dadalo sa gawain ng Panginoon, sa bahay nyo palang ginawa nyo na yung prayer request para yung inyong meditation ng inyong iliingin ay maging answered prayer. Kasi pag nasa fellowship na hindi ka na concentrated magawa na kailangan nagpamadali ka na kung ano na lang sa kapatid. Minsan susulatan na, thank you Lord, wala naman sinabi. Thank you. Diba? So mga kapatid, akala niyo ba sabi ng mas natutuwa ang Panginoon na may sinusulat ka, ni present mo, kasi nasusulat. Mas natutuwa ang Panginoon kasi may mga nangangarap sa at mga ng Diyos eh. Yes, God is all-knowing God. Alam naman talaga ng Panginoon ang lahat ng ating mga kailangan. Subalit ang Diyos, ang sarap niya kapag nilalambing ng kanyang mga anak. Natutuwa siya sa bawat sinasabi natin. Paano yung patulang natin? Ha? Ako may walong anak alam. Meron akong anak na halos madalas kong nabibigyan ng hinihingi na bakit? Malambing. Malambing magsabi. Eh yung iba, tao. Dalaan pa doon kay mama niya. Sabi ko, bakit siya hindi sa akin ganito? Hindi ako, natatakot. Bakit na tapos nahihiya, natatakot? Praise the Lord, brothers and sisters. Ganyan ang tao. Minsan sa Diyos, gano'n tayo. Nahihiya, natatakot, sabihin ang kailangan sa Panginoon. Amen. Kaya hindi naging answered prayer. Kaya tuloy, hindi pasan na wala yung kanyang sutor. Kaya tuloy, hindi nakapag-asawa. Bakit? Hindi pasan na Panginoon. At ano bang hingin nyo sa Kanya? O whatever you ask for in prayer, it will be given to you. Amen. Hindi kayo mapaniwala. At anuman anyang hingin nyo, sa Kanya, sa inyong panalangin, ay pagkakaloob niya sa inyo. So, kaya mahalaga po ang prayer o praise and thanksgiving in your prayer. Mahalaga po yun, mga kapatid kay Kristo. At ang sabi ng Panginoon, napakalaga yung kagalakan. Kaya sabi niya, magalang kayong lagi. Hindi sinabi ko, minsan malungkot kayo. Sabi ko na Bible, rejoice in the Lord always. Sinasabi, magalang kayong lagi. Inuulit pa niya, magalang kayo. In other words, kahit ang problemado ka, kahit ano bang napakabigat na pasanin mo, iyong papangibabawi ang kagalakan na dulot ni Jesus sa puso mo. Huwag mo na ako sa problema. Fix your eyes unto Jesus. Ituon mo ang iyong isip puso sa Panginoon, hindi sa laki ng iyong problema. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes unto Jesus. Because He is the author, He is the perfecter of our faith. Nagpapatatag sa ating pananampalataya. Sabi niya, pag sa problema ka nakatuon, tatatag ba ang pananampalataya mo doon? Siguro po, pag doon lagi sa problema mo nakatuon, baka bukas makalawa,
hindi ka nagagalo. Panghihinaan ka, manlulupay-pay ka, sasabihin mo pa sa Diyos, di naman totoo yan. Wala namang nagagalan sa buhay ko maganda yan. Dalo ako ng tagal ng panahon, pero hindi pa nagaganap. Alam mo kung bakit hindi nagaganap? Kasi nakikita ng Diyos na mayroon ka pang hindi nababago sa ugali mo. Kasi nakikita ng Panginoon yung ating karakter. Yung ugali natin. Kaya sabi doon sa exhortation ni St. Paul, ulitin ko po yung sinabi niya, mga kapatid Kristo, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Isipin mo raw ang mga bagay na yun. Dahil gusto ng Panginoon, bago ka lumapit sa Kanya, makita niya, mayroon kang magandang ugali. Dahil isang napakagandang praise and thanksgiving to God, yung makita, mayroon tayong pagbabago sa araw-araw ng ating buhay. May pagbabago! Amen. At pag nakita yun, pag-iwistan mo, babalik sa'yo. Purihin si Jesus. Amen. Nabulungan ka. Sabi nung tumawag kanina sa akin, sabi na, brother, lagi mo naman bakit tungkol sa mga asawa? Sabi ko, di ka ba nakikinig? Lagi na kayo. Lagi na nga. Lagi na ako. Binabagay ko tungkol sa mga asawa. Halos tuntok nandun, nababagay. Di ba? So, mahalaga po yun, mga kapatid. Amen. So, kaya po yun, sabi ng Panginoon. So, remember that we praise and thanksgiving in prayer for God's goodness toward His people because, number one na reason, dahil sa praise and thanksgiving for deliverance and salvation. Para tayo lumaya at ganap na kaligtasan natin ay ating ganap na ma-enjoy sa ating araw-araw na Panginoon. Amen? Deliverance. What is deliverance? Kalayaan. Kalayaan saan? Masamang isipan. Kalayaan saan? Sa laging nasa isipan pera. Puro pera nasa isip. Kaya ang nakikita lagi, yung symbol ng dollar. Di ba alam? Kaya mga kapatid, deliverance. Hindi lang po sa ganung mga bagay, kundi deliverance in our sickness. Kalayaan sa ating mga sakit. And most especially, deliverance in poverty. Yung kahirapan ng buhay natin. Dahil pag tayo ay laging tumatawag sa Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? And God will supply all our needs according to His riches and glory through Christ our Lord Jesus. Ito kaya ang buhay natin, tapos di ka naman nag-pray. Di ka mamahingi ng tawag hindi ka tumatawag sa Diyos. Ang inasahan namin, supply ng gobyerno. Pagkagawa ng gobyerno, kung wala naman ibibigay, dahil nakaw ng ibang mga kapisan na kurak. Paano yun? Ang balita ko sa inyo sa'yo, ibabalik na. Ibabalik na ka na milyon. Nawa naman, para magsakayo, para sasakayo. Sasakayo ng tax collector, di ba? Nung ma-encounter ang Panginoon, sabi niya sa Panginoon, kumalunod po akong narayang sino man, apat na ibayo ang ibabalik. Ang tawag doon ay restitution. Nawa naman ang mawaka ang restitution. Yung mga konsensya at pag nalaman na tunay na sila nagkamali, ibalik ang lahat na kanilang nanakaw. Amen! Maraming matutiwala talagang may nagtalik. Mga kapatid, di ba? Maraming matutuwa nun.
Naway galing na lang doon sa ano, lahat ay ibabalik, galing na lang doon sa Tacloban. Para yung mga nandun sa City ay mayroong tirahan. Amen. Diba? Amen. Isipin mo yung nakalitaan, nasunog pa yung isang tent, ano? Namatay yung isang pamilya. Dahil nasunog yung tent. Nung ako makapunta doon, napapaiyak ako nung Judah o Servant Leader. Napunta kami doon. Kung anong naganap doon, mga kapatid. So, mahalaga po tayo lumaya sa kahirapan. Lumaya sa sakit at karamdaman. Lumaya sa masamang isipan. Lumaya sa masamang ugali. Lumaya sa lahat ng gawa ng kaaway. At mangyayari yun kung tayo ka na nangaligtas dahil sa Panginoon. Amen! Sabi ng Psalm chapter 65. Sabi po ng awit. Psalm chapter 65. Basahin po natin. Awit, Kabanata 65. Psalm 65 from verse 1 to 5. Ito ang sabi ng Bible. Makinig kayo. Sabi niya, praise awaits you. Praise awaits you, O God, in Zion. To you our vows will be fulfilled. O you who hear prayer. O you who hear prayer. To you all men will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgression. Blessed are those who choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. You answer us with awesome deeds of righteousness, O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and all the farthest seas. Purihin natin ang dahil sa ating mga panalangin, dahil kanyang pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. You forgave our transgression. At sabi niya, blessed are those who you choose. Mapalad niya kayo, na mga pinili ng Panginoon. Lahat ng tinawag tulad ng nandito ngayon, kayo'y mga pinili. Mapalad kayo pinigtas sa Diyos. Eh kung wala kayo dito, at nandun sa nagtutungkit sa sentral, anong mangyayari sa inyo? Sinasayang ng oras, kaya may rest day para sa Diyos yan. Amen. Hindi naman inuho sa Diyos ang yung rest day. May panahon pa para i-engineerin ang inyong life ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa ayon sa mundo. Because the Bible said, do not conform any longer to the pattern of this world. Ano yung aayos takbo ng mundo ito? Mag-iba na kayo pagbago ng isip. Huwag niyo itataya sa loto yung inyong pera. Itaya niyo kay Kristo. Pingin ka sa inyo. Pingin kayo ang pagkakalain ng Panginoon. Amen! Sabi niyo, Brother Rex, kasalanan ba ang pagtaya sa loto? Ano sa mga kanyang sagot? Yes! Kasalanan yun. Iba po ang logo sa sweepstakes. Ang sweepstakes noon, talagang charity. Eh ngayon, halos lahat, pag sa Pilipinas ang pinag-usapan, yung mga pinagmumula ng corruption sa palad nila. Bakit against ang Diyos sa ganyan? First, it is the system of this world. Na sinabi sa Romans 12:2, na huwag kayong tumayo sa takbo ng mundo ito. Pangalawa, that is gambling. Yan ay sugal. You gamble yourself. Sa mga bagay na yun, sinusugal mo ang sarili mo. You are waiting for something, pero ilan yung matatalo, ilan yung iiyak, ilan yung walang makain. And remember this, in God, always fail. Ang sugal, hindi fail. Ang sugal, isa lang yung nanalo, marami ang talo. Kaya kasalanan sa Diyos.
Ba't ganyan ang tingin ko sa akin? Purihin si Jesus. Isa pa. Hindi sasakayin ng Diyos kapag yan ang prayer request niya. Kung nakasulat sa prayer request mo, Lord, patamahin mo naman ako sa luto. Hindi sasakayin ng Diyos yan. All against the will of God, hindi sasakayin na ng Diyos. Ang sumasakayin dyan ang demonyo. Mga kapatid, pag tayo Pilipino, ikaw ay nanalo doon sa Pilipinas, siguro hindi mo pa natatanggap yung iyong panalo, nanginginig ka na. Siguro, nagtatago ka na. Baka nanginig ka na, namatay ka na ka na. Alam mo, ano ng milyon? Bakit? Bakit ka matatakot? Hindi mo pa natatanggap yung pera mo, may nag-aabang na sa'yo na masasamang tao. At kung may sakit ka sa puso, baka inaahos pa lang, nag-isay ka lang. Kaya wala kang kapayapaan. Kaya mas masarap po, hilingin mo na lang sa Lord na, Lord, bigay mo naman ako ng katamtaman. Yung hindi naman Lord kayamanan, pero yung nais mo na hindi kita makakalimutan. Amen. Dahil Panginoon, baka pag ako yung mga makalimutan kita, baka hindi na ako maka-attend ng prayer meeting dahil natatakot ako baka mapatay ng lusimila. Lord, baka hindi na ako maka-attend ng prayer meeting dahil mahal na akong pera. Kaya panalangin ko sa Lord, Lord, yun lang katamtaman. Dahil pag yumaman ka ng yumaman, baka makalimutan mo si Lord. Pati mga kapag-anak mo makalimutan mo na. Pati yung asawa baka ipagpalimutan sa iyo. Mga kapatid. Kaya kapag kayo nag-prayer request, it's always according to the will of God. Kaya namin sa prayer na Our Father. Our Father in heaven, hallowed be your name. Pinupuri ang pangalan ng Diyos. Hallowed be your name. Your kingdom come. Ibig sabihin, yung kaharian ng Diyos ay sumahati muna. Pag ang kaharian ng Diyos ay nasa sa akin, nababago yung ugali natin. Yung focus ng ating buhay, yung focus ng ating living, yung ating pamumuhay, naiiba ang focus kapag ang kaharian ng Diyos ay nasa sa puso natin. Naiiba ang iyong pananaw, naiiba ang iyong pagpipili sa buhay. Sabi ng isa natin kapatid, nandito siya, nakasabay ko, wala siyang asawa. Sabi niya, bumili siya ng lupa, may sa Bisaya, may sa Laguna, may nagpagawa ng bahay na hanggang 3rd floor. Sabi ko, wala ka nilo, wala ka namang asawa. Di ba? Eh sabi niya yung mission niya, isipin mo na sa akin, kapag ang tao may mission, because a true servant of God, there are burdens in their heart. Mayroong pasanin sa puso. At ang pasanin sa puso ng tao, the burden of our heart, kung tayo true servant of God, is the soul of those people who are not been saved. Yung akay ng mga tao, hindi pa naligtas, tulungan nila magpang-espiritual. Habira mo yung tao na tinutulungan kahit hindi ka ano. Salamat na kilala niya si Elselay. Sipin mo, hindi lang kapatid. Kundi bakit ibang tao na tutulungan? Bakit? Mission and not commission alas. Mission kapatid. Mission sa buhay. Mayroon pasanin, may burden, may pananaw, may vision. Because all Christian, you have a mission. Amen. Amen. Mahinaya kayo ko yung pingin. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. In our praise and thanksgiving, in our prayer, always our prayer request is according to the will of the Father. Hindi po pwede humingi ka ng more than, baka mamaya may kutsi ka na, Lord, bigyan mo ba ako ng ganito, ganyan. Sports car, Lord. Bigyan nga. May nakita ng Panginoon, ang ibinigay mo, kaprasong pinapay din sa ano, kalahati lang ng sports car. Diba yung advertisement? Ano lang, moral lesson.
congressman sa Pilipinas. Yung bata, may panaginip siya ng sports car. Ha? Nag-uusap sila. Tapos, binibigyan ng biscuits. No? Yung biscuits niya, na advertisement, tinapay. Yung matanda, yung palamatanda yun ay fail. No? O pwede magbigay. Ha? Kaya kung ano yung prioritize niya, inakita yung matanda. Sa halip na ibigay ng buo yung biscuit, pinutol, pinati, binigay kalahati. Ha? Kaya sabi niya, ano ang mismo? Sports car! Ayun, bumaba, kalahati, tutol, kalahati lang, yung kanyang itibulong. Ganyan din sa inyong pag-iita ko, sa ginawasan ninyo. Mga kapatid, sa kanyang anak ko po, sabi mo yung ika ko, nagsinungaling ka pa, sapagkat ang 10% ay 10 bahagi, kaya ang bibigay mo yung 5%. Kalahati lang, puliis. Puliis, God, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun din ang kalooban niya sa langit. Kaya ang kalooban ng Diyos ko ay hihingi ayon sa kanyang kalooban. Pag sinabi mo, Lord, hindi na ako, minamahal ang asawa ko, hindi ko na nagsamahan. Lord, hindi pa ako nabag-asawa. Hindi ka binigyan. Bakit? May asawa ka na. Ano ang dapat mong hingin doon? Sa pagpupuli mo, Lord, pinagpuli ka, pinunwala kita, Lord, ang kailangan ko, Lord, baguhin mo ang puso ng asawa ko, at iwanin mo ang tuyo ng aming pagmamahalan. Mabigay sa iyo ang ating panalangin. Binigyan ka ng Panginoon, kaya ang hingin mo, baguhin siya, baguhin yung puso niya, hindi yung palitan, baguhin. Bigyan ka ng bago. Ano yung sabi ng God? Bakit? Hindi naman yung nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, binigyan ka na, ang hingin mo, baguhin siya. Pero Lord, baguhin po siya. Ay, hindi sabihin mo, baguhin yung puso niya, magtuloy na lang. Tuloy siya. Amen ba? Because hindi natin is impossible. Magagawa ko lang doon sa lahat ng bagay. Kaya, ano man ang inyong kailangan, siguro niyo po ayon sa kalooban ng Diyos. Laging ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po papagak sa salita ng Diyos because the will of God is the word of God. Amen. Ang salita ng Diyos ay ang kalooban niya. Kaya po, kung may kaibigan ka na pinapagak sa salita ng Diyos at hindi umuugma against the will of God. Amen. Purihin si Diyos. Purihin si Lord. Amen. At sunod ng Panginoon, ang iyong pagpupuri, paghingi sa panalangin, kailangan po ay ikaw ay lumaya na at nagalak na makaligtasan sa iyo. Kaya sa aron, kaya ka nagpupuri sa panalangin mo, sa kagandang loob ng Diyos, dahil sa ang praise and thanksgiving for deliverance and salvation. That we are already saved. Patunayan mong ligtas ka. Sabi doon sa awit, patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Sa pamagitan ng magandang ugali. Sa pamagitan ng magandang ginagawa, magandang asal. Sa pamagitan ng magandang pananaw ng buhay. Ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng magandang relasyon sa iyong pamilya. Sa pamagitan ng magandang relasyon na hindi ang relasyon mo yung akong bahay mo. Sabi ko akong bahay. Amen. So yun po. Number 2, praise and thanksgiving for provision of material needs. Kaya ka nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong panalangin ay dahil nais ng Diyos na matupad ang provision niya. Because God, He provides. At ang mga provision na yun ay nagaganap lamang kapag ikay tapat sa Diyos na nagpupuri, na nanalangin ayon sa kanyang kalooban. Psalm, awit, kabanata 65 verse 9 and following. You care for the land and water, and
pinasasagana ng Diyos ang inyong mga lupain. Ibig sabihin, mga kabuhayan nyo ay pasasaganain. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. Nagpo-provide ang Diyos ng mga ani, yung grain ng iyong mga pananim. For so, you have ordained it. Itinakda ng Diyos yun. Kaya ano sabi po ng mga nakasulatan pa, mga kapatid kay Kristo? Ang sabi niya, you drench its furrows and level its reach. You soften it with showers and bless its crop. Sipin mo, siguro kahit tag-init, yung inyong lugar ay bubuhusan ng Panginoon ng masaganang ulan. Hindi na kayo tulungan na magkaroon ng tagtuyo ang inyong mga pananim, mananagana at aani ng masagana ang inyong mga pananim. Amen! You crown the year with your bounty. Ang bawat taon, mga kapatid, ay masagana. And your cars overflow with abundance. Ang inyong mga sisilan ay mapupuno abundantly. At ang sa karoon, mga kapatid, the grassland of the desert overflow. The hills are clogged with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. Mga kapatid kay Kristo, ano ba sinasabi? Ang sabi niya, they shout for joy and sing. At dahil sa kasaganaang inyong kinakamban, ay kayo'y magpupuri, aawit sa Panginoon, magkakalayo sa Panginoon. Dahil nagkakaroon ang kasaganaang pangako ng Diyos. That's why we praise and give thanks to God in your prayer, because praise and thanksgiving for the provision of material needs. Yung pangangailangan ng material. Amen. Amen. And finally, kaya yung lahat ng pinalaya na sasabing, ako ngayon'y malaya na, ako ngayon'y mayaman na, ako ngayon'y magaling na. Yan ang tema ng awitin, mga kapatid kay Kristo, dahil ang ibig sabihin ng taong ganap na pinalaya, pinagaling at niligtas ng Diyos. Hallelujah! So, finally, sabi ng Bible, why you have praise and thanksgiving in your prayer? Because praise and thanksgiving for help in time of trouble. Sa panahon na ikaw ay mayroong mga problema, kaguluhan sa isipan mo, trouble, mga kapatid kay Kristo. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sabi po sa Psalm 34 verse 1. Psalm chapter 34 verse 1 to 4. Ito sabi, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Sa lahat
nagpapasalamat in your prayer. Mga kapatid ni Kristo. At ang sabi ron, those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Mga kapatid ko, ang kanilang mga mukha ay hindi natatakpan ng kahihiyan. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay lantad na lantad sa kagalakan dahil ang Diyos ay sumasakay. Ano ang sabi ron? Basahin po natin. Psalm chapter 30, verse 1 following. Sabi na, I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depth and did not let my enemies gloat over me. Siyempre mo yung pag-iingat ng Panginoon sa mga kaaway natin. Ha? Sabi niya, and did not let my enemies gloat over me. O Lord my God, I called to you for help, and you healed me. Ha? Tumawag ako sa iyo, O Diyos, at sinabi mo, tulungan mo ako. At tinugon mo ako, pinagaling mo ang sakit at karamdaman ko. Amen? Ay bakit kayo natatakot? Bakit kayo mahihiyang humingi? At bakit kayo'y mahihiyang tumawag sa Diyos? Huwag kayong mahihiya at huwag kayong matatakot tumawag sa Diyos. Sabi nga po ng banal na kasulatan sa pagkakinig ko, matandaan nyo, ano doon, ano? Sabi niya doon, masdan nyo ang mga ibon. Hindi siya nag-aasik o nag-itipon. Higit pa riyan ang pag-ibig ng aking Panginoon. Amen. Masdan mo ang mga ibon. Di naghahasin o natitipon. Ha? Diba? Ano sabi ron? Ha? Higit pa riyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Diba? Hallelujah. Sipin mo yung ang Panginoon, inabot sila ng dilim, inabot sila ng gabi. Ang daming tao sumunod, mahigit 5,000, kalalaki ang palang ay 5,000. Pero ang mga alagad na takot, sabi ng mga alagad, Panginoon, pawiin niyo na po. Wala po tayo makipila dito ng tinapay. Pawiin niyo na lang po. Sabi ng Panginoon, hindi. Kayo magbibigay. Nung naisip agad na sinabi ng Panginoon, kayo magbibigay, inisip mo na, bibigay natin. Pati kapuyata namin, pamibigay na. Inisip na gano'n. Ganon tayo minsan. Bakit hinihingi ng Panginoon yung ating ikapo? Sabi, bakit? Hindi naman tayo, kumibigay pa natin. Ganyan ang mga tao, walang pananalig sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi. Maupo kayo. Pinaupo ng Panginoon ang mga tao. Sabi niya, paupo niyo ng pulong-pulutong. At tapos yan, sabi niya, mayroon po rito bata na may baon. Naliwag tinapay at dalawang isda. Isipin mo sa dami-dami ng tao doon, bata pa ang nagpakita ng baon. Kasi yung mga matatandang tulad namin, ikong ang kamay, ayaw mamagay. Kaya tinago nila yung mga baon na. Ayaw ipakita sa Panginoon yung bata. Bata, inilantad niya. Kaya sabi ng Panginoon, sige, dali mo rito yung, alam mo, binigay sa Panginoon yung bata. Yun ang naging pagpapala sa lahat. Dahil binigay sa Diyos. Hindi kalbo! Bata. Amen. Bakit ang bata? Sabi ng Panginoon, maliban kayo'y tumulan sa tulad ng bata nito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Maganda yung ugali. Maganda yung ugali ng bata. Hindi ko hindi ko ang mga kamay. Hindi magagalitin. Magaling magpatawad. At mapagbigay ng mga bata sa kanyang mga kalaro. Ganun. Kaya binigay niya. Mga kapatid sa Diyos, sa Panginoon, sa pamagitan ng mga alagad, anong ginawa ng Panginoon? Nagpasalamat. Diyos na nagpapasalamat. Tayo mga tao, minsan na yung magpasalamat sa Diyos. Nagpasalamat ang Panginoon. Itinaas ang 5 tinapay. Tinaas ang 2 isda. Nagpasalamat sa Ama. At pagkatapos ng ibawa niya, yung
nakakain ang lahat at sumubra pa ng 12 basket o bakoy. Mga kapatid, yan ang sinasabi sa inyong pagtatayos at pag-iikapo. Huwag niyong ipagkakait sa Diyos yan. Huwag kayong magiging bighong ang palad sa Diyos. Sa inyong mga prayer minsan, bubuksan mga walang laman. Paano kayo magpapalaki yan? Ay ang Diyos ang inyong binibigyan. Mga kapatid, hindi ko sinasabi kung wala ang pamasay, ano nyo, diba? Pero siguro naman po, kahit magkano, mayroon kayo. Ha? Mga kapatid kay Kristo, hindi naman pinagpala yung bata at nakakain na ng lahat. At yan ang sinasabi ng Panginoon. Remember, when we give unto God, that is your love. Ano ba ibig sabihin ng love? Pag-ibig, offering, pagkakaloob, love, offering sa Diyos. How much is your love to God? Gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo iniibig ang Panginoon? Mga kapatid. So raise your hands and let us give thanks and praise in your prayer. passport, papeles, at lahat ng aming dala-dala kasama ang aming prayer request na sinabi niyo, present our request unto you. We thank you so much, Lord God, na tinatinap po namin na kami lahat ay answered prayer as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Ihati ko natin
bukas ay 10:30. Matatapos po ng 11:30. Dahil po ang round sa Saicom ay gagawin sa casa. Amen? So yun lang po yung araw na yun. Okay? June 15. Para sa lahat po, sa next week, Happy Father's Day sa mga tatay. Ay, bakit naman Happy Father's Day. Okay? So may the Lord